Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sabihin mo nga inyong mga katabi. Sabihin mo, tuwang-tuwa ako dahil nandito ka ngayon. Sabihin mo ulit, dapat nandito ka ulit sa linggo. Prisoners of hope. Maraming tao sa mundo ngayon ang hopeless. Diba? Pero ang gusto kong malaman natin ngayong umagang ito, Jesus Christ didn't die on the cross so that we can be hopeless. Jesus Christ died on the cross so we can be full of hope. Amen? Yun ang ibinigay niya sa atin, pag-asa. So mga kapatid ko, kung may tanong sa isip natin ngayon, are there areas in our life o mga bagay sa buhay natin na gusto nating mabago? Iniisip ba natin, ala na, hindi na ito mababago? O kaya may mga tao ba sa buhay natin o sa paligid natin na gusto nating magbago? Biyanan. Diba? Biyanan. Asawa. Diba? Anak. Kapitbahay. Amo, alaga. Diba? Boyfriend. Kapatid. Alam mo yun, diba? Nag-iisip tayo lagi na sana mabago sila, sana mabago sila. Pero alam niyo ba, kapag nakikita natin ang tagal-tagal na nating nananalangin, pero hindi nagbabago, nagkukonklud tayo ng ganito, wala na, mamatay na talaga pasamayan. Di ba? Ganun ang dumadating sa isip natin. Minsan, disappointed tayo sa mga alaga natin, tigas ng ulo, tagal-tagal na nating nilelay hands. Di ba? Sa pangalan ni Jesus, bumait ka. Pag-gising, naughty pa rin. Even ako, yung alaga ko kasi, medyo kakaiba, no? Tayo, walang exception. Alagang bata o mamatanda, may ipin o wala. Pare-pareho, di ba? Iniisip natin, hindi na sila magbabago. Pero mga kapatid ko, hindi natin dapat sabihin hindi na sila magbabago. Why? Because everything can change. Sinasabing the only permanent thing in this world is change. Pero meron isang hindi na babago. So mga kapatid ko, magkaroon tayo ngayon ng hope of seeing change in our life. Minsan gusto natin magbago ang paligid, ang mundo, ang gobyerno, ang biyanan, di ba? Pero, sabi nga nung naituro sa atin yung pastor ng mga nakaraan, you must change. Di ba? If you want to see change, you must change. At ang gusto kong makakita natin ngayon, sa mga change na ito na nagaganap sa buhay natin, hindi na mamaborito si Lord. Iniisip ng iba na unfair ang buhay, bakit gano'n may yumayaman? Kung sino ba yung mga politiko na nangungura kung sila yumayaman, kabigla kay Lord, ayaw umaman. Pero the truth is, God is an equal opportunity employer. Kung titingnan natin siya as a boss, pero hindi naman boss si Lord, pero siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. What's the point? Si Lord ay nagbigay ng pare-parehong opportunity sa bawat isa. Binigyan niya tayo lahat ng 24 hours, di ba? Meron bang may sobra dito oras nila sa buhay nila? Pare-pareho ng oras na binigay si Lord, pare-pareho ng oportunidad. Di ba? Pare-pareho ng, ano ba yan? Privileges na binigay. Pero, tanong, ano itong isang bagay na ito that deep inside of some people, nandun, pinanghahawakan nila para sila ay magtagumpay? Samantalang yung iba ay wala. Di ba? Ano kaya yon? Yes, yung hope. Maraming taong nagtatagumpay kasi they have a hope na magtatagumpay sila. Pero yung iba, wala, hopeless. Equal opportunity, the same opportunity, pero bakit may mga nagtatagumpay? So we just need to we just need more determination. More determination. We need to make better decisions. Ang pangalawang thought na gusto kong matutunan natin, ang una ay God is an equal opportunity employer. The second is, the only credit that we get
in life is for the decisions that we make. Niisip ko yan, totoo nga ba ito? That the only credit that we get in life is in the decisions that we make. Yes, napakahalaga ng bawat desisyon na ginagawa natin. Amen po ba? Sino man may mga asawa dito? Na-rape man kayo sa daan o pinilit kayo na magpakasal, pero nagdesisyon ka pa rin. Di ba? Nung nagkaanak ka, nagdesisyon kang magkaanak ka. Tama po ba? Sa college, nagdesisyon tayo, yun ang kurso natin. Kahit ayaw natin, pinili tayo, nagdesisyon pa rin tayo. So what's the point? Hindi natin pwedeng isisi sa ibang tao kung bakit tayo nagkaganito kasi it's our decision. Eh, hindi ko naman desisyon maging mahirap kami. Yes, hindi mo desisyon, pero desisyon mo na kung mamamatay ka mahirap. Amen po ba? So dahil mahalaga bawat desisyon na ginagawa natin, we need to start making the right ones. Amen. Tamang mga desisyon. Sapagkat magkamali lang tayo ng konti sa isang bahagi ng buhay natin, alam mo yun, ang dami-dami ng kailangan pagdaanan. Di ba? Namali ka lang isang gabi, sumama ka doon, one night lang naman. Pero ano nangyari? Ang dami-dami gusto magkaanak, bakit ako pa? Isang gabi lang naman, oh. Ilang panahon mo pinagdusahan? Wrong decision. Kasama ko ba kayo? Amen. So we need to start making the right decisions. Pati ang pagtanggap natin sa Panginoon, ang pagpasok sa langit ay isang desisyon. Di mo pwedeng ipilit sa kapwa mo. Di ba? Salvation is personal decision. Ang pagpasok sa langit, personal mo. Hindi ka pwedeng magdesisyon para sa asawa mo o para sa anak mo o para sa katabi mo. Kanya-kanya. Di ba? So, napakahalaga ng mga desisyon. At sa bawat desisyon na ginagawa natin, balik natin. Every decision that we make brings some kind of fruit or some kind of harvest in our life. Kaya nga ngayon, hanggat bata pa kayo, wala pa namang uugod-ugod dito. Amen? Hanggat nasa inyo pa lakas na binigay ng Panginoon, magsimula na tayo mag-analyze, magtimbang, pros and cons. Ibig sabihin ng pros and cons, advantages and disadvantages ng mga magiging decisions natin. Bakit? Kasi dito nakasalalay, nakabata yung magiging bunga sa buhay natin. Sayang! Di ba? Kung mamamali tayo, just try. Pero minsan may mga desisyon talagang napakatagal bago tayo makabaligwas, di ba? So mag-iingat tayo. Kaya nga, kumukha na sinabi ko na linggo, Proverbs 3, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Sa lahat ng kaparaanan mo, sa lahat ng plano mo, i-acknowledge mo si Lord. Hindi yung bigla na lang tayo magdidesisyon, may naisip ko isang idea, ting! Aha! Di ba? Ito gagawin ko. Bago ka mag-jump sa desisyon na yan, mag-pray ka muna. Because for sure, if you are in the Lord, kung ipinagkatiwala mo buhay mo sa Panginoon, siya ang nag-guide sa atin sa paggawa ng mga decisions. Alam mo yun, yung deep within, wala kang peace kapag hindi ka looban ni Lord ang isang bagay para sa'yo. Di ba? Ako, I decided to be single. Iniisip ko yan ng isang gabi. Ba't ba nabibwisit ang mga tao kung bakit single pa ako hanggang ngayon? 34 na ako. Bakit ba? Masaya ako dito. Amen? So, iniisip ko, kung nag-asawa siguro ako nung after graduation, may nanligaw sa akin, gusto ko yun, 5 taon ko siya pinag-pray. Naku, baka marinig yung preaching, di niya alam yun, ha? 5 taon ko pinag-pray, tapos nanligaw, hindi ko sinagot. Why? Because I don't have peace. Sasabihin sa akin ng isang tao, siguro, abnormal ka pala, pinag-pray mo, tapos di mo sinagot, nung nanliligaw na sa'yo. Kasi nung ko lang nalaman, nung nanligaw na hindi pala ito kalooban ni Lord sa akin. Bakit? Wala akong kapayapaan. Kaya naisip ko lang kanina umaga habang binabasa ko ulit itong outline ko. Siguro, kung naging mag-asawa kami noon, baka hindi naging ganito kalagayan ko at ng church. Yes. Sapagkat ngayon, dalaga ako, walang umahad lang sa akin kahit anong gusto kong gawin, nagagawa ko para sa Panginoon. Kung may asawa ako, o may anak akong dumedede, di ba? Nakasabit sa akin. Ano sa palagay nyo? Gumigitara, meron akong carrier ng baby. Nasa likod siya habang gumigitara ako. Nagtatambo rin naman siya. Pero, ang hirap di ba? So, every decision that we make, we must pray.
Sapagkat hindi ko naman sinasabing kapag may anak na o may asawa na ay masama. Ang ibig ko lang sabihin, to each his own na talaga si Lord para sa buhay mo. Dahil yon ang ikalalago mo at ikararami ng bunga mo. Amen po ba? So, mahalaga. Timbangin na natin ngayon lahat ng mga desisyon na ginagawa natin. So, ang pananatiling galit ay isang desisyon. Amen? Ang pagiging mareklamo, isang desisyon. Iniisip ko rito, hindi talaga ipinanganak ang isang tao na talagang meron thankful attitude o grateful attitude. It is your decision na maging mareklamo. Di ba? Itinuro sa atin ni Pastora Jenny kanina. Linggo, umuwi ka, puno-puno ka ng Word of God. Di ba? Sinupal-palang ka ng lahat ng mga maka-encourage sa'yo. Pero Lunes, naamoy mo na agad ang inidoro, may nakakabalatay doon, di ba? It is your decision to be angry or to be thankful. Hindi, alam mo ako, kinakausap ko sarili ko kasi pare-pareho tayong katulong. Tama po ba? Ang hirap pala nung ilang araw kasi nagkasakit alaga ko, nilagnat. Hindi, ako din may sakit. Tapos amo ko rin hindi pumapasok. Di buong maghapon, gabi, magkakasama kami doon. Sabi ko, hirap naman ito. Wala akong oras para makapag-aaral. Pero bigla ko naisip, mag-preach ka nitong topic na to. Decide. You will get critical, angry, murmur, grumble, di ba? Magreklamo, mainis, o magpasalamat na lang sa Panginoon. So sabi ko, okay Lord, I decided, hindi na ako magreklamo, ayoko na mainis sa alaga ko. So, may lagnat, punta ako sa kwarto, sinusubukan ko pa ng konji. Walong taon na po siya. Alam mo yun? At pagkatapos, di ba? Nararamdaman mo, may kakaibang kabayang ang binibigay sa'yo si Lord. Kesa dun sa pagod ka, kakareklamo at kakagalit. Nakakabago pagkagalit. Amen? At pag lagi naiinis, nakakatanda pa, nakakapangit, nakakabigat ng buhay, nagkakasakit. Nagkakasakit tayo. So, it's our decision to be angry or to be happy. To be grateful or to murmur or to grumble. So, it's your decision. Sabihin mo sa katabi mo, decision mo yun. So, ano gusto mo? Maging masaya sa buhay o maging malungkot? Alam mo, iniisip ko to, ang hirap naman ng buhay natin dito, di ba? Araw-araw kusmos, pare-pareho na, araw-araw na ganyan. At iniisip ko na kaya natin mga katulong, sabi ko, Lord, ito na lang talaga life namin. Bilang domestic helper, dito na talaga kami iikot. Ngayon, ano ang pinaka-the best na makakatulong sa amin para maging magaan ang aming buhay? And then learn to be thankful for where you are. Because in the first place, God puts you there for a purpose. Amen? Ngayon, para gumaan ang buhay natin, total hindi naman natin mai-get rid yung mga amo na yan. Pag wala tayong amo, wala tayong trabaho. Gusto nyo yun? Wala tayong sahod. Diba? Uwi ang tayong Pilipinas. Nagkakalkal doon. Diba? So, dahil ito ang pinili natin buhay, we decided to be a DH here. Desisyon na natin to. So, ang gagawin na lang natin ngayon, maglagay ng mga bagay sa buhay natin na magiging magaan tayo at ma-enjoy natin ang life na ito kahit tayo mga katulong. Amen po ba? Naiisip niyo ba yun? Amen. Sino sa inyo napapagod minsan na parang gusto nang sabihin, ayoko na. Ako rin, minsan, dumadating sa point, ayoko na. Pero ano pag naiisip ko, kung pinapag-pray natin, July, matatapos na po ako, July 10, bababa ako sa amo. Magpaprocess tayo ng professional visa. Lord, ayoko na. Pero alam mo, sasabihin ko sa rin, hoy, hello, 10 taon ko na nga dito, oh. Matatapos ko na, ilang buwan na lang, oh. Pero hindi dahil sa may hinihintay ako yung iba sa inyo, di ba? Hindi na talaga na ang sarili nilang 10 years pa sila dito kasi papatapusin pa nila yung 5 years old nilang anak ngayon into college. Di ba? Nangangarap kayo, patapos ang anak. So, yung iba, wala talagang plano umuwi. So, ano makakatulong sa inyo? Nakakatulong ba sa atin tuwing gigising tayo ng umaga? Magre-reklamo na agad tayo, galit sa buhay, galit sa mundo, galit sa amo, galit sa alaga. Get a revelation. Enjoy your life. Amen? Na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Kahit nahihirapan tayo sa trabaho, may linggo naman. Magsaya kayo pag linggo. Amen po ba? Kaya nga tayo narito
kayo. Kung nagtatawa kayo na malakas, di ko kayo binabawal, okay lang. Bakit? Gusto ng Panginoon, enjoy natin yung buhay natin. Kahit mga katulong tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon because pinagpapala niya tayo. Amen? Ginagamit niya yung mga employer natin to be a blessing. Ano ba? Magpasalamat tayo kasi malakas tayo. Eh kung wala na tayong lakas, hindi na tama ang pagtrabaho. Social ka nga eh, dollar kinikita mo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo! Amen? Social ka! Hindi lahat ng tao, hindi yung magkakataon ako magtrabaho dito. Ang dami nag-a-apply, hindi makahanap ng amo, di ba? But you're blessed because you're here. So decide to be happy, to enjoy life, to thank God for everything that we have. Hope. Hope is a happy anticipation of something good that is going to happen in your life. Kapag may hope ang isang tao, may pag-asa isang tao, masaya siya, meron siyang hinihintay. Amen? Yung mga taong walang pag-asa, mamamatay na lang yan isang araw, dilataw mata. Gusto kong basahin dito sa inyo yung diary ni John Wesley. Sino si John Wesley? Kaya nagkaroon ng Wesleyan Church, di ba? Si John Wesley ay isang great preacher. Pero bago siya naging great preacher, basahin natin itong diary niya. Narinig ko lang dito sa iba. Sunday AM, May 5. Nakakatawa naman, May siya nagsimulang mag-try na mag-preach. May din tayo nag-start magkaroon ng gawain. Doon din ako nag-try na mag-preach. May. So, Sunday AM, May 5. I preached at St. Anne's and they asked me not to come back anymore. Sunday PM, May 5, the same day, I preached at St. John's and the deacon said, get out and stay out. Sunday AM, May 12, I preached at St. Jude. Can't go back there anymore either. Sunday AM, May 19, I preached at somebody else's church. Kakaiba pangalan ng church na yun. Deacons called a special meeting and said I could not ever return there. Sunday PM, May 19, I preached on the street. Got kicked off. Wawa naman, ha? Sunday AM, May 26, I preached in the middle, chased out of the middle as a bull was turned loose during the service. Sunday AM, June 2, I preached on the edge of the town, got kicked off the highway. Ilang linggo na siya nagpe-preach? So, wala. June 2 na eh. So, pang-anim na linggo na niya to. June 2, Sunday PM, I preached in the pasture and 10,000 people came out to hear me. Sa palagay nyo, ano kaya ang mangyayari? Kung nung una na siya'y pinalayas, tinadyakan, itinaboy sa kanyang pagpapreach, ang naisip niya, hindi ako tinawag ni Lord. Diba? Hindi ako tinawag ni Lord. Ano sa palagay niya mangyayari? Walang Wesleyan Church. Diba? Noong nagsisimula kami sa park, nagpipreach po ako sa ilalim ng library, nagtotoong 8 sila. May sumisigaw, hoy bata! Tumahimik ka kasi may bangs po ako noon. Tapos, 24 years old pa lang po ako. 34 na ako ngayon. So, imagine niyo ako, ano itsura ko, kung pa siguro na gay. Payat pa ako noon. Gaano katagal na panahon nagpipreach ako doon, iilan-ilan ang uma-attend. Tapos, nakaipon kami ng 8 tao. After 6 months, namawala silang lahat. Start na naman kami, another place. At noon, namiyak ako kay Lord, tinawag mo talaga ako maging pastor? Pero sabi ko, tagal ko pinapray dito, 2 years sa Pilipinas, 2 taon ako nagpe-pray bago ako nakarating dito. Imagine, 1 taon ako nagtitrain ng Panginoon habang inaalagaan ko yung nanay ko may Alzheimer, si tatay na may cancer at 2 baby. Ang hirap, no? Sabi ko noon, sa pagod, sa hirap, Lord, pag di pa ako inalis dito, mamatay na ako sa pagod. 2002. Noong 2001, nagpe-pray ako. Bago matapos ang 2001, Lord, pag di mo pa ako pinalis ng Pilipinas, mamatay na ako sa pagod. Kasi nga, may cancer tatay ko, may Alzheimer si nanay. Tapos alaga ko yung isang kababang anak, tsaka isang 4 months old. O, isang 1 year old pala. Pero alam nyo,
Exactly, natapos ang taon ng 2001. Talagang si Lord, pag nag-pray tayo, hinihingi natin specific, bibigay siya ng specific. November, dumating ang visa ko. To Hong Kong. Tapos naman, tatay ko, biglang bumagsak. Sabi niya, huwag kang aalis. Sino mag-aasikaso sa libing ko? Kasi may cancer. Ayaw ko paalisin. Pero sabi ng ate ko, manalangin ka na. So, January, so ilang buwan na lumipas? 3 buwan. Na-delay po ang aking visa. Bakit? Nagkamali ng pass yung amo ko ng requirements sa immigration. Alam niyo yun? Kapag may plano si Lord, nagkakatiyap-tiyap lahat. All things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. Ang inaalala ko noon, pag napunta ako ng Hong Kong, pinapersecute ako ni tatay, baka sabihin niya, o sa mo binapadala yung sahod mo, nag-i-start ako ng church, mahirap walang pera, dapat lagi ako may pera. Pero alam mo, kinuha na siya ni Lord. Pero bago siya kinuha, tumanggap muna siya. Nag-aalala ko noon, pag namatay si tatay, nakakailang pa lang ako sa Hong Kong, uuwi na agad ako, paano yun? Baka hindi na ako tanggapin ulit ng amo ko kasi bad luck, patay. Diba? Pero yun nga, nagka-delay for some reasons. Meron din akong problema sa medical, may scoliosis. Nirequire mo na ako magkaroon ng treatment. Pero yun pala, kaya pala may mga delays kasi January 3, mamamatay yung tatay ko. Alam niyo yun? Na-delay. May visa, wala may visa ko noon. Nagka-problema lang muna ako sa medical delays. Sabi ko, Lord, gusto mo talaga ako pumasa sa Hong Kong? Kasi yung medical ko, hindi pumasa. So, pagdating ko sa school, kasi po physical therapy ako, so sabi ng teacher ko, treat mo yung sarili mo. Binigyan niya ako ng medical certificate, pasa mo doon. Hindi kita kailangan, babutin. So, yun, pumasa, pero yun nga, nagkamali naman yung amo ko. Alam niyo yun, mga delays. Pero, inihintay lang ni Lord yung exact time para sa akin pala. So yun, mamamatay pala si tatay ng January 3, inilibing ng January 6, at nag-flight ako ng January 11, papunta dito. Me, myself, and I, nag-iisa. Alam mo yun, naninimdim ka sa pagkamatay ng tatay mo, nag-iisip ka ng church planting, Lord, ano gagawin ko? Pero clear sa akin yun. Okay, tinawag ko ni Lord. Pero nung naranasan na namin yun, nawawala ng miyembro, iniisip ko, tinawag ba ako ni Lord? Pero, eto po totoo ni John Wesley, paano mo iniisip niya hindi siya tinawag ng Panginoon? Di wala, di ba? So mga kapatid ko, hope. May pag-asa. Amen? Sabihin mo sa katibi mo, may pag-asa tayo. It is expecting something good. Amen? Mag-expect ka ng something good na mangyayari sa buhay mo. If you expect a little, you will receive a little. You expect nothing, so you get what you expect? Nothing. Mas gugustuhin ko bang mag-expect ako ng napakalaki na makuha ko yung kalahati noon kaysa mag-expect ako ng napakaliit na nakuha ko naman lahat. Amen? So mag-expect ka na lang, lakihan mo na. Amen? Nililimitahan mo ba ang kapangyarihan ng Panginoon? Walang hanggan, walang measurement yung kapangyarihan ni Lord. So kung mag-expect ka, lakihan mo na. Ano mga pangarap mo sa buhay? Lakihan mo na. Hindi mo man makuha lahat. Kahit kalahati lang nun, malaki pa rin yun. Amen. Kaya ito naman sasabihin mo, walang pag-asa po, yaman na lang. Isarang-sira, whatever will be, will be. Kung ano mangyari, yun na yun. So you get what you expect. Walang nangyayari. Yun na in-expect mo eh. So expect something good. And hope is a favorable and a confident expectation with the unseen. Hindi mo ba nakikita? Future, darating pa lang, pero meron kang confidence sa sarili mo. Nag-expect ka na darating yun. Amen? Nag-expect tayong darating yun. Naalala ko yung kwento ng mga monk. Di ba? Bawal pala sila magsalita. They are just allowed to say 2 words within 2 years. Kaya, nung nakadalawang taon na doon yung isang lalaki na namumungha, sabi, tinanong sa kanya nung kanyang nakatataas sa kanya, ano yung 2 words na maibibigay mo sa akin ngayon? Food is bad. Food's bad. So, after 2 years, nakalipas ng 2 taon, tinanong na naman siya, ano yung 2 words na masasabi mo sa akin ngayon? Bed's hard. Bed's hard. Food's bad.
Events hard. So after 4 years, so naman ulit 2 taon, 6 na taon na, di ba? After 6 years, sabi natin, tapos na tapos na training. Ano na ngayon yung 2 words na bibigay mo sa akin? I quit. Sabi nung nakatataas sa kanya, no wonder, mag-quit ka. Bakit? Kasi walang nakatanim sa isip niya kundi negative words, negative things. Amen mo ba? So ano ay tinatanim natin sa isip natin? Ano ay tinatanim natin sa puso natin? Kung puro negative yan, you get what you plant. Amen? So, favorable and confident expectation. Kaya nga, ang hope ay nakalik sa faith. Amen po ba? Nananampalataya tayo kahit di natin nakikita dahil alam natin mabuti ang Diyos, meron siyang gagawin mabuti. Amen. So, tandaan natin to, kung hopeless tayo, na merong mga area ng buhay natin na magbabago, there's hope for you. If there are areas in our life that we want change, the truth is, everything is changeable, except God. Amen? Lahat ng bagay magbabago, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Yung asawa ko, ay, mamamatay ng kasinteryo. Everything is changeable except God. At kung ang lahat ay magbabago, at si Lord ay hindi, that is good news. Bakit? Because God is good. Amen. Sabi sa Malaki 3:6, for I am the Lord, I do not change. Yung nature ni Lord hindi nagbabago. He is the gracious God, long-suffering, merciful, forgiving the iniquities. Yun si Lord. He does not change. And ano bang sabi sa Hebrews 13? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Diba? Kahit nagbabago damdamin mo. Tayo mga babae, bago-bago iisip. Parang bagyo. Diba? Ngayon lang, tuwa-tuwa ka sa kaibigan mo. Kasi cute siya sa paningin mo. Alam mo, bibigyan kita sa katapusan ng headband. At saka ng makeup, tsaka lipstick. Kaya nagkaaway kayo ng 28. Wala ng headband. Ng lipstick. Alam mo yan? Pero the Lord, He is the same. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. So everything is changeable except God. Sabihin nga po natin ito ng sabay-sabay, anything can change. Everything can change. So kung ang lahat ng babago, ibig sabihin, may pag-asa ka pa. Amen? May pag-asa ka pa yung asawa mo. May pag-asa pa yung biyanan mo. May pag-asa pa yung amo mo, yung alaga mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Alam mo kung minsan kaya talaga walang changes, di tayo nagpe-pray. Nakakalimutan natin mag-pray. Pansinin mo to. Gawin mo to araw-araw. Bago mo ilapag ang paa mo sa lupa, sabihin mo to sa sarili mo, today, I expect good things from the Lord. Today, I expect good things. Araw-araw. Tapos sabihin din natin, alam ko, nag-expect ako, merong magandang mangyayari sa aking amo, sa aking alaga. Don't give up too easily. Baka mamaya nakakaisang araw ka pa lang. 2 araw, 3 araw, 1 linggo. Mga kapatid ko, persistence pays. Magtsaga ka lang. Baka kaya walang changes sa amo natin, sa alaga natin, sa asawa natin, sa biyanan natin, sa kapitbahay natin, sa kapatid natin. Baka hindi na tayo nagpa-pray. Mag-pray tayo. O sa ating finances, talaga na hindi na ako makakaawang dito sa utang ko. May kutkut pa sa lupa, baon na nga ako hanggang ulo, may kutkut pa oh. Ito kasi hirap sa atin eh. Bago tayo nabaon dyan, ganong habang panahon ang inubos natin? 4 years, 2 years. Di ba? Tapos ngayon nagagalit tayo kay Lord, 1 linggo, hindi tayo makalaya. Hello? Ganong kahabang panahon natin, binaon ang sarili natin doon, tapos nakakilala tayo kay Lord, in Jesus' name. I am free. To run. Siyempre, dadaan tayo sa process, di ba? So, anything can change. Magbabago, pero magtyaga ka lang. Kung may tyaga, May nila. may iba na. Amen? So, ipagpatuloy natin. Ito pa, isang meaning ng hope. Hope is joyfully looking forward for the better. Joyfully looking forward for the better. Sabi sa Jeremiah 29:11, dahil si Lord ay mabuti. Ano plano niya sa'yo? For I know the plans I have for you.
Makinig kayo. Ito plano ni Lord para sa'yo. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. May future ka. Amen? May hope para sa'yo. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. There is nothing bad that came from the Lord. The devil is bad, but God is good all the time. So kung dahil mabuti si Lord sa lahat ng panahon, ang plano niya sa iyo napakabuti. Ang future mo napakabuti. Ang mangyayari sa hinaharap mo napakabuti. Kaya lang, what are you expecting? Amen? At ano ang mga ginagawa natin habang naghihintay? So let us have hope. Isipin natin to, ano ang maitutulong sa atin ng negative attitude? Alam mo yan, napakaganda siguro ng magiging buhay natin kung pagising natin tuwing umaga, lagi tayong positive. Amen po ba? Let us change our attitudes. Amen? Our mind. Every time na nakakaramdam na naman tayo ng ano yan, pagreklamo, remind natin ating sarili, oops! Oops! Diba? I refuse to be critical. I refuse to grumble. I refuse to murmur. May mga kaibigan ba kayo dito? Sino mga magkakaibigan dito?